Bongo. Please subscribe And like. and share. Yun, welcome back ulit sa ating YouTube channel po mga kababayan, ano? So yan, magandang araw po sa ating lahat. So ito po mga kababayan, napakaganda na naman ang gagawin ng ating mahal na Pangulo. Napaka good news na naman ang isa sa mga ipinangako ngayon ng ating mahal na Pangulo, lalo na sa Negros Island region. No? Napakaganda ito mga kababayan. Sabi ho dito, nangako si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagpapalawak ng highway at 12 tulay na magpapalakas sa Negros Island. Ito yung sinasabi ng ating mahal na Pangulo, no? Na talagang pangarap niya na mapabilis ang pagdadala nitong ating mga magsasaka ng kanilang mga paninda sa mga market. Ito yun. Isa ito sa mga hangarin ng ating mahal na Pangulo para mapabilis ang biyahe nila ng mga kababayan nating mga magsasaka, na mabadala nila ng mas mabilis ang kanilang mga produkto sa mga market. Itong sinasabi natin na market road. Siyempre mga kababayan, kapag may magandang daanan itong ating mga magsasaka, siyempre mapabilis na lang ang biyahe nila papuntang market. Malay natin ay isa din yan sa mga pagpababa ng mga presyo ng mga bilihin. At ayon dito mga kababayan, itong 12 tulay nito, isa din ito sa hahatak, no, sa pagtaas ng ekonomiya ng Negros Island mga kababayan. So grabe talaga, no? Grabe talagang utak ni PBBM. Iniisip niya talaga itong ating mga kababayan magsasaka na hindi na sila mahirapan magbiyahe. O ganoon naman dapat mga kababayan. O ganyan ang ating mahal na Pangulo. Katulad na lang po yan mga kababayan ang pamamahagi ng kaniyang mga titulo ng lupa sa mga magsasaka ay isa din yan sa mga paraan niya para matulungan itong ating mga magsasaka. Siyempre mga kababayan, at baka ito din ang kanyang paraan para mapamura ang presyo ng bigas, no? Kaya yan ang isa sa mga ginagawa ngayon ng ating mahal na Pangulo. Subalit, meron na pailan-ilan sa mga anti-Marcos na ayaw nila ng ginagawa ni PBBM. So alam naman natin talaga yan mga kababayan, kahit maganda naman ang ginagawa ni PBBM dito sa bansa, para sa mga anti-Marcos ho talaga ay mali sa kanila yan. Kasi tingin ko dyan, naiinggit yan sila sa ginagawa ngayon ni PBBM. Tulad niyan, kung dati po ang mga dilawan ay ang tinatawag nila kay PBBM, magnanakaw, diktador. Ngayon naman, ang nakaupo na si PBBM, yung mga anti-Marcos ngayon, ang tawag naman, kung ano-ano na lang, adik, bangag, weak leader. Yun yung sinasabi ng mga anti-Marcos. Yung mga sumobra pa, no? Yung mga nakaraan niya, ang mga dilawan, sinasabi lang nila kay PBBM ay si PBBM daw ay magnanakaw, mamamatay tao, yun lang ang sinasabi nila. Ngayon yung mga anti-Marcos ngayon sa kanyang bilang siya ay presidente, ay siya po ay sinisiraan, yung binabato sa kanya, bangag, adik. So yun man lahat mga kababayan ay parang gawa-gawa na lang. At siguro dahil sa gusto nilang pabagsakin ang ating mahal na Pangulo, subalit hindi na nila magagawa yan mga kababayan, dahil nakikita na rin ng taong bayan na talagang ating mahal na Pangulo ay ginagawa niya ang kanyang trabaho, maglingkod sa bayan at matulungan ang mga kababayan natin na nangangailangan ng tulong. Ito po mga kababayan, basahin po natin, no? Nangako nung Huwebes, Hunyo 27, no? Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palawakin ang isang pangunahing highway na dumadaan sa Bacolod City at iba pang mahalagang lugar ng Negros Occidental. Gayun din ang pagtatayo na hindi bababa sa 100 tulay sa buong Negros Island upang pasiglahin ang pag-unlad ng ekonomiya. Pag-unlad ng ekonomiya ng Negros. Di ba? Sabi ko sa inyo, kapag may magandang daanan, talagang hahatak
no, sa pagtaas ng ekonomiya ng lugar. So, kita naman natin, unti-unti na tumataas ang ekonomiya ng bansa. Dahil simula sa naupo si PBBM, talagang tumaas na ang ekonomiya ng bansa, mga kababayan. Katulad na lang, no, naibalita natin nakaraan, mga kababayan, 3 milyon ang trabaho na maibibigay ng gobyerno sa mga kababayan natin. 3 milyong trabaho, mga kababayan, bago matapos ang 2028. Gaano ba yan laking tulong sa ating mga kababayan? 'Di ba? Yun yung mga resulta ng mga lakad ni PBBM, 'di ba? Siya po ay lumalakad sa iba't ibang bansa, yung sinasabi nilang lakwatsa, no? Pasyal. Yun na yung epekto, mga kababayan, no? At 3 milyon trabaho para sa mga Pilipino. Yun yung bawat lakad ni PBBM. Siyempre, mga kababayan, katulad niyan, meron po mga mayayaman negosyante sa ibang bansa, nagtiwala dito sa atin, mag-invest, no, dito sa bansa natin. So, siyempre, maglalagay yan mga trabahador, siyempre. Sino bang kukunin nila? Kundi tayong mga Pilipino. So, ito naman, mga kababayan, yung sinasabi po ng ating mahal na Pangulo, ang pagtaas ng ekonomiya ng bansa ay talagang hahatak, no, sa rami din ng mga trabaho ng ating mga Pilipino, nating mga Pilipino. Yun ang sinasabi ng ating mahal na Pangulo. Kaya, yung mga lakad ng ating mahal na Pangulo, huwag yung ismulin yan kasi yan ang magdadala at maghahatak sa pagtaas ng ekonomiya ng bansa at mag-ahon muli ang bansa natin. Pero yun, mga kababayan, ang ating mahal na Pangulo nagpapagawa ng mga proyekto na hindi ho nangungutang. Hindi ho nangungutang na, alam nyo naman, taas ng utang ngayon ng Pilipinas. So, hindi siya nangungutang ngayon para lang magkaroon ng proyekto. Kung gusto ng Pangulo, magkakaroon siya ng proyekto, pero hindi galing sa utang. Yan, ganyan katalino ang ating mahal na Pangulo. Tulad na lang yan, mga kababayan, ang kidney center. Yan. Itinayo na yan, mga kababayan, sa Quezon City. Isa yan sa mga proyekto din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., katuwang niya dyan, siyempre, ang kanyang ahensya sa gobyerno at si House Speaker Martin Romualdez at siyempre, pira ng taong bayan naman yan. Napakalaking tulong yan, mga kababayan. Katulad yan, sa mga kababayan natin may sakit sa kidney. Kung kayo ay may sakit sa kidney, may dialysis kayo, hindi na ko kayo pipila doon sa pagkahaba-haba na pila dyan sa ospital. So doon po, sa bagong itatayo ng ating mahal na Pangulo na kidney center, ay doon na po kayo magpapagaling. So asahan pa po natin yan. Siguro mas mabilisan pa ang pagaling ninyo dahil siyempre mabigyan kaagad kayo ng mga gamot at siyempre siguro naman libre naman yan kasi sa gobyerno yan, mga kababayan. Yan dyan lang, mga kababayan, makikita ko natin na talagang napakagaling po ni PBBM. Talagang inuunan niya tayong mga Pilipino, ang pangangailangan nating mga Pilipino. Doon naman sa mga kababayan nating senior, marami na mga programa ang ating mahal na Pangulo para sa ating mga senior. Tulad niyan, mga kababayan, dinagdagan yung kanilang pension, kanilang natatanggap sa gobyerno, at dinagdagan din ang kanilang discount. Tsaka siyempre, mga kababayan, parang libre na rin ata sila sa medical sa ospital pag senior ka. So yun, iba kasi hindi nila alam yan kasi siyempre, mga kababayan, yung mga kababayan natin na nagsasabi na dapat daw bigyan prioridad ng mga senior, ginawa na yan ng gobyerno at napapatupad na yan ngayon ni PBBM. Yun nga lang kasi, nanonood kayo sa mga paninira sa ating mahal na Pangulo. Yan, hindi natin nakikita yung magandang ginagawa ni PBBM kasi doon tayo nanonood. Dapat manood din kayo yung mga talagang nilalabas yung totoo. Kung anong nagagawa ng gobyerno. Kasi sa ngayon po, mga kababayan, meron pang ilan na tulad ni Harry Roque na gusto niya talagang pabagsakin si PBBM. Gusto niya nga palitan na ni Vice President Sara Duterte ang ating mahal na Pangulo. Kung ano-ano lang ang paninira na ginagawa niya ngayon. Kasi ganun din po yan ginawa niya dati kay Pangulong Duterte, di ba? Bago siya inappoint ni Pangulong Duterte, siniraan mo na si Pangulong Duterte. Nung niya na si Duterte, nilagay na sa ngayon na
spokesperson ni Pangulong Duterte. So, ngayon, ngawa na naman sa PBBM. Akala niya siguro kaya sindakin si PBBM. Diyan sa nagkakamali, no? O, ayan. Sa lahat natin mga kababayan, ewan ko na lang, bakit naniniwala pa kayo dyan sa mga sinasabi ni Harry Roque? O, yun po mga kababayan, maraming salamat at magandang araw sa inyo lahat. God bless at magandang araw po sa inyo.